Pagkatapos mamayagpag ang mga Duterte ng ilang taon, ano ang nangyari? Bakit tila pabagsak na sila? Sa survey, hindi na makaahon si Inday Sara sa National Politics Survey. Sa local survey naman, tila hindi na nila kaya at bagsak na rin sila. At lumalabas na hindi na nila kaya ang mga Nograles sa Davao na dati ay nilalampaso lang nila. Anong nangyayari? Hoy, Mary Jane Piatos, sumagot ka. Tinatanong kita, anong nangyayari? Ganun pa man, pagdating ng halalan, meron man akong sariling gusto. Kamag-anak ko man yung hindi dinala ng Iglesia ni Cristo. Kahit may naitulong sa akin yung walang basbas ng INC. Kahit hindi man ayon sa kagustuhan ko, mananaig pa rin ang aking pagka-Iglesia ni Cristo. Ang sumunod sa nakasulat sa banal na kasulatan na magpasakop sa kaisahan para wag magkaroon ng pagkabahabahagi ang katawan. Tandaan nyo, pagkatapos mahawi ang usok ng mga labanan, Iglesia ni Cristo pa rin ang matatag na nakatayo. I-impeach nyo man yung kapatid nyo sa pananampalataya, hindi big deal sa amin yan. Ang mahalaga sa amin ay narinig nyo ang aming saloobin na unahin ang kapayapaan para sa bansa na siyang susi ng pag-unlad. Ang aming pagka-Iglesia ni Cristo at kaisahan ay kailanmay hindi mapaparam sa aming puso at isip. Tagumpay! Palakpakan! Naimbag nga aldayo amin manin mga kabagis! Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng Pilipino sa buong mundo. Magandang araw po at kahit kailan hindi kasama sa pagbati natin ang mga barairong na mga Pilipinong pro-People's Republic of China. Mga kabagis, lumusot na po sa House of Representatives ang impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Matapos pumirma ang mahigit na 200 mambabatas sa ika-4 na impeachment complaint laban dito. 215 na mambabatas ang pumirma o mahigit 2/3 sa kabuang mambabatas ang pumirma sa resolusyon na siya namang ipapasa sa Senado na siyang alinsunod sa batas na siyang magsasagawa ng paglilitis. Grabe, ang dami ng ayaw kay BP Sara. Ayaw ba talaga o dahil sa akap? Disclaimer lang po, mga nababasa ko lang yan online. Sana hindi totoo. Nagtatanong lang po ako ha. Ayusin nyo. Nakabantay kami sa inyo. Tulad ng alam namin ang mga pumirma sa hindi pumirma. Matatandaan na meron ng naunang 3 impeachment complaint laban kay Duterte noong December of 2024. Basehan ng reklamo ang hindi maipaliwanag na paggamit ng confidential fund nito sa kanyang tanggapan as Vice President. Sabi ng mga umaatake sa Iglesia ni Cristo ngayon, "Boo! Wala! Hindi umubra ang National Peace Rally nyo para pigilan ang impeachment complaint laban kay BP Sara." Ang lupit, ang tindeno. Hindi napigilan ng INC ang impeachment sa kapatid nyo sa pananampalataya na magnanakaw. Ma-impeachment o hindi, yan si BP Sara. Hindi naman big deal yan sa Iglesia. Hindi tutol sa impeachment complaint ni BP Sara ang Iglesia ni Cristo. Nasa saligang batas yan. Kahit ma-impeach yang si BP Sara, ang malinaw dyan, hindi yan Iglesia ni Cristo member. Katoliko yan, nag-iisip ba kayo mga tukmol? Katoliko yang sinasabihan nyong magnanakaw sa kaban ng bayan. Parang sanay na kayo na ang mga kapatid nyo sa pananampalataya ng mga politiko, halos lahat magnanakaw. Parang tanggap nyo na. Palakpakan. At least, nasabi ng Iglesia ni Cristo ang saloobin nito na unahin muna ang kapakanan ng mga Pilipino na mula sa kahirapan at seguridad ay matulungan ito. Lalo pangat meron tayong kinakaharap na problema sa West Philippine Sea, sa bansang Chinang Sakim. At ito naman ay alinsunod sa sinabi ng Pangulong BBM. Ngayon, habang gumugulong ang impeachment ni BP Sara, papunta sa Senado na kapatid nyo sa pananampalataya, atin munang pag-usapan ang mga natatanging impormasyon patungkol kay BP Inday na malamang hindi mo pa alam. Ito ay mula kay Kasaysayang Pinoy.
pwede po nyo siyang bisitahin sa kanyang YouTube channel at mag-subscribe din. At huwag nyo rin pong kakalimutang i-like ang videong ito. Pakipindot na rin po ang follow or subscribe button. On nyo na rin po ang notification bell at piliin ang all. Pakishare na rin ho itong content na ito para mas marami pang viewers ang maabot ng videong ito. Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines, the Honorable Sara Z. Duterte. Hello, good morning. Okay na? Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw ng inyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Na-impeach na sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte matapos suportahan ng mahigit 200 mambabatas ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Humigit pa sa kinakailangan bilang ng mga kongresista ang lumagda sa 4th impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Yan ay ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Nasa 215 mambabatas o mahigit 2/3 ng House 306 members ang sumuporta sa resolusyon na ipapasa naman sa Senado na alinsunod sa batas. Ang siyang magsasagawa ng paglilitis. Ayon sa ulat, nasa 7 ang articles of impeachment sa naturang complaint na magiging basehan ng mga senador sa isasagawa nilang mga pagdinig upang malaman kung matibay ang mga ebidensya para tuluyang patalsikin sa pwesto bilang vice-presidente o hindi si Duterte. Unang-unang pumirma ang anak ni Pangulong Bongbong Marcos na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa 250 ng mga kongresista na sumang-ayon sa panawagang mapatalsik sa kanyang pwesto si VP Sara, ang presidential son umano ang number 1 sa listahan. As to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. Nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo huhukayin mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. So that's why I was the first one to sign. May 3 ng naunang impeachment complaint ang inihain laban kay VP Sara noong December 2024. Kabilang sa mga basehan ng reklamo laban sa pangalawang Pangulo ang hindi umano maipaliwanag na paggamit nito ng confidential funds sa kanyang tanggapan bilang Vice President at noong kawani siya ng Department of Education. Ayon naman kay Senate Secretary Renato Bantug, inatasan na niya ang mga tauhan sa Senate Public Information Bureau na maghanda sakaling tanggapin nila ang impeachment complaint laban kay Duterte kung maaprubahan ng Kamara. Pero ayon naman kay Senate President Francis Chis Escudero, hindi naghahanda ang Senado for anything regarding impeachment. Subalit habang wala pang pinal na desisyon ng mga senador kung maglulunsad sila ng impeachment trial kay Sara Duterte, halina't atin munang alamin ang mga natatanging kaalaman tungkol kay Vice President Sara Duterte. Si Sara Zimmerman Duterte Carapio, mas kilala sa tawag na Inday Sara, ay isinilang noong 31 ng Mayo taong 1978 sa Davao City. Siya ang pangalawang anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng dating flight attendant na si Elizabeth Zimmerman. Bago pa man maupong Pangulo ng Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte, una nang gumawa ng ingay si Sara dahil sa panununtok nito sa isang pulis sa harap ng publiko. Bata pa lamang siya
ay taglay na niya ang katapangang ito at pagiging independent, kaya naman madalas silang nag-aaway ng kanyang ama noon dahil sa madalas na umuwi ito ng 10 oras ng gabi noong siya pa ay nag-aaral. Gayunpaman, itinuturing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Sara bilang kanyang pinakapaboritong anak. Si Sara Duterte ay kasal na mula pa noong taong 2007 sa kanyang kapwa-abogado na si Manasseh Carpio. Mayroon silang 2 anak at isang adopted daughter. Ang kanyang asawa na si Manasseh na legal counsel ng Lapanday Food Corporation ay pamangkin ng dating ombudsman na si Conchita Carpio Morales at ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Nag-aral sa San Pedro College si Sara at kumuha ng kursong Bachelor in Science in Respiratory Therapy at nagtapos noong taong 1999. Sa kanyang inaugural speech noon bilang mayor ng Davao, nabanggit niya na nais talaga niyang maging isang pediatrician at hindi isang politician. Kumuha naman siya ng kasong abogasya sa San Sebastian Recoletos at nagtapos noong taong 2005. Taong 2006 naman nang maipasa niya ang kanyang bar exam. Naging isa din siyang reserved officer ng Armed Forces of the Philippines na may ranggong colonel. Siya ang kauna-unahang babaeng alkalde na naihalal sa kasaysayan ng politika sa Davao City at siya ring pinakabata. Una siyang maupo bilang alkalde ng Davao mula taong 2010 hanggang 2013. Pinalitan niya sa pwesto ang kanyang ama noon na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang namang naging vice mayor. Tinalo niya ang nooy mahigpit na kalaban ng kanyang ama na si dating House Speaker Prospero Nograles noong 2010 election. Isa din si Inday Sara sa siyam na elected governor ng Philippine Red Cross noong taong 2014. Noong taong 2015, kasama ang kanyang mga kapatid, nagpakalbo si Inday Sara bilang paraan ng paghihikayat nila sa kanilang ama na tumakbo sa pagkapangulo na ginawa naman talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nanalo bilang bagong Pangulo ng Pilipinas noong 2016 presidential election. Ang lupit at ang ganda ng pagsisimula ng political career transition ng mga Duterte from local to national. Hindi nga akalain ni Mar Rojas yung kunwari aayaw-ayaw ay siyang tatalo sa kanya. Nang naging Pangulo si Digong, ang pumalit sa kanya bilang mayor sa Davao ay ang anak nito na si Inday Sara. Dito makikita natin na kahit anong ibato na mga paninira sa mga Duterte ay hindi na tumatalab. Siyempre, ikaw ba naman maniniwala ka nga ron sa mga mababantot na mga pinklawan na nagpalubog sa Pilipinas? Uhaw na uhaw ang mga Pilipino sa pagbabago, kung kaya't ang mga Duterte ay sobrang namayagpag sa Pilipinas. Nasasabi ko ito ngayon dahil kita nyo naman noong 2019 senatorial race, yung 8 Derecho Coalition ng Pinklawan ay sabay-sabay silang na-flash sa Inidoro. Ganon katindi ang mga Duterte noon. Isa pa nga ako sa mga nakipagbardagulan online. Masasabi ko na isa ako sa sobrang nagpaangat din sa mga Duterte sa mga panahon na yon. Dahil sa mga viral videos na ginawa ko na pabor sa mga Duterte. Dami ngang nang-block sa akin ng mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko na hindi ayon sa aking political opinion. Pero pangit yun sa totoo lang. Iba-block mo ako dahil hindi lang ayon sa political opinion mo ang political opinion ko. Mambablock ka dahil sa mga politiko. Sana all, mas matimbang ang mga politiko kaysa kamag-anak mo. Okay, fine. No problemo. Shout out nga pala sa inyo. Ako ang isa sa mga dahilan kung bakit nanalo at namayagpag ang mga Duterte sa Pilipinas. Tuloy. Muling tumakbo sa pagka-alkalde si Inday Sara noon ding taong 2016 at muli na namang nanalo habang vice mayor naman niya ang kanyang kapatid na si Baste Duterte noon. Tulad ng kanyang ama, mahilig din si Sara sa mga motor at madalas na lumilibot sa ilang lugar sa Davao ng nakamotor na parang isang tipikal lamang na residente ng probinsya. Ang kanyang buhay politika ay hindi na lamang umikot sa probinsya ng Davao. Noong taong 2018, isa siya sa mga tumulong para mapatalsik si Pantaleon Alvarez bilang House Speaker. Matatandaan na nagkaroon ng alitan sa pagitan ni Inday Sara at Alvarez dahil sa pag-iingay ni Alvarez na oposisyon umano si Inday Sara, bunsod sa pangunguna nito sa pagtatatag ng partidong hugpong ng pagbabago sa halip na umanib sa partido ng kanyang ama na Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. Pero ayon mismo kay Sara Duterte noon, may basbas ng kanyang ama ang pag-aanib niya sa bagong partido. Buwelta pa ni Sara noon na mas maganda sana ang lagay ng Pilipinas kung hindi si Alvarez ang House Speaker.
Noong taong 2019, naging in-demand sa mga tumatakbong senador ang partidong hugpong ng pagbabago para i-endorso sila. Dahil sa dami ng mga nais na magpa-endorso sa partido, 13 senador ang inendorso ng partido kahit na 12 lamang upuan sa Senado. Siya mula sa 13 senador ang nanalo na nagpahina sa kanilang oposisyon ng partido. Hindi kagaya ng kanyang ama na nangako noon na kailanman ay hindi siya bibisita sa Amerika dahil sa mga kritisismo na natanggap nito mula doon na may kinalaman sa kampanya ng dating Pangulo laban sa ipinagbabawal na gamot. Bukas naman ang pintuan ni Sara sa mga foreign activities. Sa katunayan, noong taong 2021, dumalo si Sara Duterte sa Department Leadership Program sa Washington sa bansang Amerika. Matatandaan din noon na sinamahan ni Inday Sara ang kanyang ama sa mga official state visit nito sa iba't ibang mga bansa tulad ng China, Israel, Japan at marami pang iba. Si Sara ay mula sa makapangyarihang pamilya ng Davao. Ang kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isa sa mga hindi malilimutang naging Pangulo ng Pilipinas dahil sa kanyang mga nagawa. Subalit si Sara Duterte ay may sariling pamamaraan bilang ika-15 Vice-Presidente ng Republika ng Pilipinas. Nagpaurong-sulong noon ang desisyon ni Sara kung tatakbo siya sa pagka-Vice-Presidente hanggang sa nahimok siya at naging vice ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at parehong nagtamo ng landslide victory. Ilang araw lamang lumipas mula nang siya ay mahalal bilang vice, inilagay siya ni Pangulong Ferdinand Marcos bilang Secretary of Education. Samantala, may nilinaw si Senate President Chis Escudero hinggil sa kung sino ang maaaring pumalit na Vice-Presidente kung sakaling tuluyang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng media kay Senador Escudero, nilinaw niyang hindi siya ang otomatikong papalit sa mababakanteng pwesto ni VP Sara kapag siya ay na-impeach. Binalikan din ng Senate President ang nangyari noon sa panahon daw ni dating Pangulong Joseph Estrada, kung saan matapos niyang ma-impeach ay pumalit na Pangulo sa kanya si noong Vice President Gloria Macapagal-Arroyo at saka ito pumili ng papalit sa kanyang pinakanting posisyon bilang pangalawang Pangulo mula sa Kongreso. Isinaad din ni Escudero ang iba pang requirements at basihan sa pagpili ng maaaring maging bagong Vice-Presidente mula sa Senado at Kamara. Dagdag pa niya, wala naman daw sa mga senador ang nasa edad 40 taong gulang pababa, kung kaya't lahat daw sila ay qualified na mapili bilang pangalawang Pangulo. Sa hanay naman ng Kamara, iginit ng Senate President na tanging edad na lamang daw ang kulang sa kwalifikasyon ng mga ito. Nasasaad sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution na kinakailangang makakuha ng boto mula sa 1/3 ng mga miyembro ng House of Representatives upang pagtibayin ang isang paborableng resolusyon. Kapag inihain na ng mga pumirmang miyembro ng Kamara ang impeachment complaint, sila rin ang magko-constitute ng Articles of Impeachment na iakyat sa Senado para sa paglilitis. Ang Senado ang may kapangyarihang magdesisyon hinggil sa inihaing impeachment complaint. Kinakailangan ng 2/3 ng Senate votes para makonvict ang isang opisyal. Kapag tuluyan ng ma-impeach ang isang opisyal, bawal o hindi na siya maaaring humawak muli ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Sakaling umusad na nga sa Senado ang impeachment complaint, si Duterte ang kauna-unahang Vice-Presidente sa Pilipinas na inimpeach ng House of Representatives. Pagkatapos mamayagpag ang mga Duterte ng ilang taon, ano ang nangyari? Bakit tila pabagsak na sila? Sa survey, hindi na makaahon si Inday Sara sa National Politics Survey. Sa local survey naman, tila hindi na nila kaya at bagsak na rin sila. At lumalabas na hindi na nila kaya ang mga Nograles sa Davao na dati ay nilalampaso lang nila. Anong nangyayari? Hoy, Mary Jane Piatos, sumagot ka. Tinatanong kita, anong nangyayari? Ganun pa man, pagdating ng halalan, meron man akong sariling gusto. Kamag-anak ko man yung hindi dinala ng Iglesia ni Cristo. Kahit may naitulong sa akin yung walang basbas ng INC. Kahit hindi man ayon sa kagustuhan ko, mananaig pa rin ang aking pagka-Iglesia ni Cristo. Ang sumunod sa nakasulat sa banal na kasulatan na magpasakop sa kaisahan, para wag magkaroon ng pagkabahabahagi ang katawan. Tandaan niyo, pagkatapos mahawi ang usok ng mga labanan, Iglesia ni Cristo pa rin ang matatag na nakatayo. I-impeach nyo man yung kapatid nyo sa pananampalataya, hindi big deal sa amin yan. Ang mahalaga sa amin ay narinig nyo ang aming saloobin na unahin ang kapayapaan para sa bansa
na siyang susi ng pag-unlad. Ang aming pagka-Iglesia ni Cristo at kaisahan ay kailanmay hindi mapaparam sa aming puso at isip. Tagumpay! Palakpakan! Yun, bilang Pilipino, ano po ang masasabi mo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Malaya ka pong ilabas ang iyong matalino mong komento sa ibaba. Dapat ho may pakialam ka. Dapat po may bilang ka. Muli, kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe or follow button. Kita-kits po sa susunod na videos. Adios.